mo yung ating live kahapon na natuntun siya habang naglalakad siya kasi sinusundan po siya ng kotse. No, kung hanggang saan siya naglakad. Kasi ang nangyari pala dun is na flat pala ang kotse na sinakyan niya. So naglalakad siya pa uwi. Doon sa street na yon, siguro mga 1.5 kilometer ng nilakad niya. Doon na siya nakatira. So alam po kung saan po yung pinaroroonan niya or nalocate na po ang kanyang lokasyon. Nung napanood niya yung nilive natin kasi syempre sikat tayo, di ba? Nung napanood ni Harry Roque, mga kababayan, itong ating live kahapon, yun nga, nagkuha agad siya ng ticket, no, papuntang Vienna, Austria. So nung nakuha niya ang ticket papuntang Vienna, Austria, sinabi nga ng DOJ at ng ombudsman na ang kanyang passport ay black na. So, sa madaling salita, hindi natin sure kung sa airport siya ng Netherlands nahuli or paglapag na sa Vienna, Austria. Kasi actually mga kababayan, ito po kasi ang kumakalat na balita ngayon. No? Ganito yan. Ito po mga kababayan, yung ipinost, no? Ito, Billionaire News Channel po ito, mga kababayan. Wait lang. Sa Billionaire News Channel. Ayan, ito, bubuksan natin ang Billionaire News Channel. Ayan. Ito po mga kababayan ay sa Billionaire News Channel. Ang nakalagay po dito, the Department of Justice, DOJ, flagged the social media post of former presidential spokesperson Harry Roque show a travel ticket to Vienna, Austria. So, ang nakalagay po dito mga kababayan, pinabulaanan po ni Harry Roque na hindi daw totoo na naaresto siya kasi daw ang kanyang ticket, no, ay papunta pong Vienna, Austria. Ayan po ha, nasa likod niya ang ticket. So, ngayon mga kababayan, ito po ang sabi ng DOJ. Harry Roque cannot travel without a valid passport. So, ibig sabihin mga kababayan, kung maka-flight si Harry Roque papuntang Vienna, Austria at kansilado na ang kanyang passport, means to say, matitrace po siya doon sa Vienna, Austria, or sa airport pa lang ng Netherlands, tiklo na siya. Bakit? Kasi ang kaso po kasi niya is human trafficking at may kaso na po siya dito, mga kababayan, sa Pilipinas. Siya po ay pugante. So malamang sa malamang, kung naaresto man siya, either sa Netherlands airport or sa Vienna, Austria. So, Billionaire News Channel yan ha, mga kababayan. Pinabulaanan ng DOJ, o Department of Justice, flagged the social media post of former presidential spokesperson Harry Roque showing a travel ticket to Vienna, Austria. So ang tanong mga kababayan, sabi nga dito, paano makapag-flight si Harry Roque kung wala siyang valid passport? Kasi naka-block na nga. So ngayon, mga kababayan, ang time kasi dito ng kanyang flight ay nakuha natin sa pamamagitan ng post. Ito po, mga kababayan, nakuha natin ang post ni Harry Roque sa Avanti News Online. Ito po, itinanggi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na siya ay naaresto na ng otoridad sa The Hague, Netherlands. Ang buong detalye, ito po. Mga kababayan, ito po ang post ni Harry Roque sa Avanti Tonight, no, online. There is no truth to the rumors that I have been arrested. I have a scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25, details to follow. So nakalagay po dito mga kababayan, boarding niya is 9:15 at gate close niya is 9:25. So mga kababayan, ito po ay 9:15. Ano na pong oras ngayon sa Netherlands, mga kababayan? Kung 9:15 ang boarding flight ni Harry Roque, mga kababayan, ito po. Ang boarding flight po niya is 9:15 at magsasara po ng 9:25. So sa madaling salita, mga kababayan, naaresto na nga siya. Ma'am Lily Tonini, anong oras na po dyan? Serisa Forcillo po sa inyong lahat dyan. Anong oras na po dyan sa Netherlands? Kasi ang time po ng flight ni Harry Roque pa Vienna, Austria, November 25, this day, ay 9:15. So 11:25 AM. Dito kasi nakalagay mga kababayan 9:15 11:25 ang arrive 11:25 ng terminal. So 11:25 ngayon Ma'am Lily Tonini, ang flight niya papunta diyan sa
airport ng Netherlands. So, 9:15 daw ang flight niya. So, kailangan daw, ayun, arrival or arrive, 11:25 terminal. So, kailangan 11:25 nandun na siya. So, sa madaling salita, mga kababayan, oras dito ay 12:26. So, sa madaling salita, mga kababayan, pagdating niya doon ng 11:25, ay malamang pupunta siya sa immigration. Pagdating sa immigration, so pipila na siya doon. Hello po sa Sirisa Force, hindi ko po maisa-isa. So, mga kababayan, pagdating niya ng 11:25, so pupunta nga siya, ayun, 12:26 dito ngayon. So, pupunta siya ngayon ng airport, mga 12, nandun na siya sa immigration at this time. 'Di ba? Kaya, ang tanong, imposible naman mga kababayan na si Harry Roque magbibitbit ng malaking maleta. Malamang sa malamang ang bitbit niyang maleta niyan, isa lang. Hindi yan kasi si Harry Roque pwede magdala ng mabigat kasi nga bawal siyang magbuhat. So, sa madaling salita mga kababayan, kung dumating siya ng 11:25 doon at ang oras ngayon is 12:26, so sa madaling salita, nandun na siya sa immigration at that time. No? So, imposible naman na isang oras siya. Europe time now is 11:27. Pero ang Netherlands, ma'am, is 12:26 or 27. So, sa madaling salita, mga kababayan, naresto na nga siguro siya. Nako, hawak na siya ng immigration siguro. Yes po, Mama Rebecca Cambalon. No? Kasi imposible naman na pupunta siya ng 11:26 ng umaga. Siyempre, pipila pa siya ng immigration at that time. So siguro, pagdating niya sa immigration, kaya nga ang sabi ng DOJ, paano mangyari na si Harry Roque, may ads po tayo, po kayo mag-skip. Salamat po. Paano mangyari na makapunta si Harry Roque sa Vienna, Austria kung wala siyang valid passport? Naka-block na po ang passport niya, mga kababayan. So ibig sabihin, sa buong mundo, naka-registered na po yan si Harry Roque na blacklisted ang passport niya. So, pinabulaanan nga ng DOJ sa mga kumakalat ngayon sa balita na ang pinost ni Harry Roque ay pupunta daw siya ng Vienna, Austria. So, paano makapunta ng Vienna, Austria si Akla kung wala siyang valid reason? 'Di ba? Wala siyang valid passport. Mga kababayan, pwede siyang mag-TNT. Ang problema lang, wala na siyang passport. Hindi na po pwede. Hindi na po pwedeng gamitin ang passport niya. Baka may train. Hindi, ang nakalagay dito mga kababayan is airplane Amsterdam to Vienna. No? Amsterdam, sa Amsterdam ba siya? Sasakay to Vienna. No? By train, 10 hours. Ayan. May galab shout out po. Schiphol Airport na po si Roque. Iuwi si Harry dahil may kaso. Oo. So, sa madaling salita mga kababayan, hindi po siya nagtitrain. Nag-i-eroplano po siya. So, ayun na. Klarong-klaro po mga kababayan. Ipakita ko po sa inyo. Lakihan po natin. No? Itong naturang Ayan po ang ticket niya. Amsterdam to Vienna. So, anong oras ngayon sa Amsterdam? Pare-pareho lang naman siguro. So, ayun. Kahit may train, may checking yan. Oo, actually, kahit mag-Hong Kong ka nga, di ba? Pag sasakay ka ng tren, papunta ka ng Macau. Pagbaba mo sa tren, di ba? Pag pa-Macau kasi, di ba? May bus, may tren, may ferry, may tren. Pagbaba mo, syempre, tatawid ka ng bansa, titignan. Di ba? Sa madaling salita, mga kababayan, yun nga po at ito po, nakarating ngayon, kakapasok lang na balita mga kababayan, ayan, nag-share agad, na binibiripika po ni Senate President Senate President Tito Soto kung totoo ba daw na naaresto si Harry Roque. At sumagot naman si Manang Aimee. So ito po mga kababayan. Biniverify po, wait lang ha mga kababayan kasi nagloko siya Biniverify na po ng Senate ito po mga kababayan, saan na ba yung volume nito? Ito po mga kababayan. Nagtatanong na si Tito Soto. Can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever.
While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. Tagapagsalita na pala si Aimee ng DFA ngayon. Kasi si Aimee ang sumagot eh. We will Tinanong, revert as soon as it is confirmed. tagapagsalita na pala si Aimee ng ano ngayon, DFA. Hindi ko alam, mga kababayan, ngayon ko lang nalaman na spokesperson na pala si Aimee ng DFA. Bagtit talaga to si Aimee talaga. Napaka-bagtit na kininam. 'Di ba? Pabida-bida. Nagtatanong si Senate President Tito Soto kung fake news ba or totoo ba, legit ba na huli si Roque. Ang sumagot si Aimee. Andun naman yung mga taga-DFA. Nandun sa likod. Gugulat ako, ba't si Aimee ang sumagot? Ang galing talaga ni Aimee. Apakabilis ng mata ni Aimee. Putang ina talaga to si Aimee. Alam niyo, kung merong marites sa barangay, si Aimee yung marites sa Senado. Apakabilis. Confirmed po. Can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever. While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying as they've had no information from So hawak pala ni Aimee. Actually kasi ngayon mga kababayan, habang nagbakbakan sa Senado ngayon patungkol sa pagkakulong nga ni Digong, ayan, pag-usapan natin yun mamaya. Lumabas kasi tong balita mga kababayan. Actually si Aimee po may rights po siyang sumagot. Ito para hindi po tayo bias. Si Aimee po yung sumagot sa tanong po ni Senate President Tito Soto kung totoo ba na naaresto si Roque or fake news ba at i-verify na daw po ng DFA kung totoo ba talaga. Si Aimee sumagot kasi nga hawak niya ang committee. Kasi ngayon siya po yung chair ng committee ngayon kasi ang pinag-usapan po kasi nila dyan ay patungkol nga sa pagka-aresto ni Digong. Parang hearing sila ngayon about pagkakulong ni Digong na wala daw due process, no? So ngayon mga kababayan, ako gusto kong sabihin sa inyo, wag po kayo munang maniwala sa mga sabi-sabing na aresto si Harry Roque. Hintayin po natin ang confirmation ng mga big stream media or mainstream media. Lalong-lalo ng ABS-CBN, TV5, Billionaire News Channel, GMA. Salamat kayo mga mainstream media. Prinumot ko kayo. Kasi mahirap kasi mga kababayan na manggaling dito mismo sa atin. So, hihintayin po natin yung confirmation na totoo talagang naaresto si Roque. Kasi ako, nakikiusap ako sa inyo, lahat po na mga nandyan ngayon sa 2,000 plus, huwag niyo pong kalimutan mag-like. Huwag niyo pong kalimutan mag-like. Ako po'y nakikiusap, mga kababayan, na antayin po natin yung confirmation ng mga mainstream media. Mahirap po kasi, mga kababayan, kung meron mang agad na paniwalaan ninyo, mainstream media muna bago kaming mga vloggers. Kasi bakit po? Ganito po siya, mga kababayan. Ang mainstream media kasi, bago magbalita yan, isa, dalawa, tatlong researcher ang gumagawa niyan. Kami kasing mga vloggers ay nagbe-base lang din po kami sa mga binabalita ng mainstream media. So, hindi po kami basta-bastang magbitaw ng issue or topic ng walang walang binabasihan. Kaya ngayon nagbe-base po tayo sa Abante News Online na sister company ng Billionaire News Channel. So doon po tayo nagbe-base sa Billionaire News Channel. At dito nga po, baskin po si Senate President Tito Soto ay nagtatanong na rin po kung totoo ba na naaresto si Roque o hindi. Kasi pinapa-verify pa lang niya po sa DFA, no? Sa ngalan na in the name of the Baba. Sumagot po si Baba na hindi pa daw po beripikado. No? So, yun po yun mga kababayan. And Abante News ang unang nagbalita, Sir Ken, kanina. Actually, Ma'am Winnie Artos, wag po kayo mag-alala. Abante News online at saka
Itong Billionaire News Channel ay sister company po yan, no? So wala po tayong problem. Basta ako, mahirap po na magbitaw ng salita na hindi totoo kasi mawalan po tayo ng delikadesa, no? Mawalan tayo ng tiwala yung mga nanonood sa atin. So, maraming salamat mga kababayan doon sa ating topic kay Harry Roque na naaresto na ba siya o hindi. Malalaman po natin yan mamaya sa balita. No, kasi alam ko nanonood kayo ng GMA News, ABS-CBN News, TV5, News 5, Billionaire News Channel. So, lalabas naman yun kung ano yung totoo at ano yung hindi. Basta dito sa ating channel, hindi po tayo nagsasabing na aresto na. Nagbe-base lang tayo sa balita. So, yun po yun, mga kababayan.